PVL Team Preview. Cherry Tigo guguluhin ang Final Four. Abi Ara lucky charm ng team. Pero may kulang. Pero bago yan, nakaviads, huwag kalimutang mag-subscribe, tikin notification bell para kaptig kayo dito sa ating channel. Heto na mga kaviads, ang ating nakasanayan na tradisyon dito sa ating channel ay muli na natin sisimulan. Ang ating VHeads PVL Team Preview para sa nalalapit na pagbubukas ng 2024 season ng PVL. Yan nga ang pinaka-nire-request nyo dito sa ating channel at ating sisimulan ito walang iba kundi sa mismong PNVF reigning bronze medalists, the Cherry Tigo Crossovers. Fresh from their impressive Champions League stint nga ang koponan na paniguradong marami ang kanilang baon mula sa torneo na yan papunta sa pinaka-pinaghahandaan nilang PVL First All-Filipino Conference ngayong 2024. Ilang tulog na nga lang at magbubukas na naman ang much-anticipated PVL season. Kaya naman dito sa ating unang feature with Team Cherry Tigo, i-analisa natin sino-sino ba ang bahagi ng Cherry Fam at ano ang chances ng koponan this conference. Well, let's start sa kanilang lineup. Siyempre, papangunahan ang koponan ng mga mainstays nilang sina Ea at EJ Laure, Maylin Paat, Zach Arandang, Ponggay Gaston, Buding Duremdes, Jen Yerva at Shaya Adorador. Paniguradong ito ang solid core ng crossovers at talaga namang capable naman mag-deliver as we witness sa Champions League. Bukod pa dyan ang siyempre magiging valuable asset ng koponan ng dalawang recruits nila mula sa F2 na sina Captain Abi Maranyo at Aragalang. Despite na baguhan pa lang sila sa team, pero makikita na napakalaki ang may ko-contribute ng dalawa as seen sa PNVF League. Halos sila ang nagbe-best scorer sa bawat laro na malaking bagay sa Cherry team. Although hindi lang siguro naabot ng Cherry ang ini-expect ng fans na magpa-final sila sa Champions League, which for me medyo nakakagulat given how talented and well-diverse ang lineup nila. Siguro isa sana sila sa mga capable mag-final sa nakaraang Champions League pero hindi ito nangyari. Why? Tingin ko malaking factor dito ang kakulangan ng Cherry. Marahil na magtanong kayo sa dami ng talent ng crossovers, saan pa ba sila nagkukulang? Well, kulang sila sa pinaka-importanteng posisyon sa volleyball, ang setter. Yan ang butas at kakulangan ng Cherry team sa ngayon. Imagine sa Champions League, Coach Kung Fu experimenting on Ea Laure to be their secondary setter. E nasaan ba yung iba nilang setter? Ayun nga rin ang tanong ng karamihan. Talented setters meron ng crossovers pero hindi natin nakita maglaro. Nasa sa kanila sila Jasmine Abor at Alina Becar, dalawa sa pinakahinahangaan nating setters sa bansa. Pero they stick with Joymi Cagande na minsan ay medyo inconsistent din ang decision making at hindi pa gaano gamay ang ibang spikers ng team. If nakapaglaro siguro sina Nabor at Alina, posibleng umabot ng finals ang crossovers team na ito. On the other side, maaari ring diskarte ito ng coaching staff ng crossovers na itago muna ang dalawa sa alas nilang playmakers para healthy ang mga ito come PVL season. Well, kung ganyan nga ang scenario, aba dito napapasok ang ideya na posibleng manggulo ang Cherry sa Final Four dahil mas magiging kompleto sila kung sakaling maglalaro na nga ang 100% sina Nabor at Becar. Maaaring nasa kamay na lang ni Coach Kung Fu ang kapalaran ng team dahil kompleto na siya sa talent. Nasa kanya na lang yan kung sino-sino ipapasok niya at gagawin niyang main starters ng koponan. Remember, hindi na usually umuubra sa PVL ang experiment. At kung inyo ring matatandaan, ang experimentation na yan ang rason din kung bakit muling lumagapak ang Cherry few years ago sa kabila ng kaka-champion pa lang nila noon. Cherry just needs to be a complete team and determine sino ba talaga ang right mix of players nila and they will for sure be a Final Four contender. So Durati, I would say for support this channel, please subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.